Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa CTO ni Ripple kung saan ay nagbigay po siya ng isang paliwanag or pagbahagi ng kanyang kwento kung paano po siya nag-invest dito kay Ethereum. Yan, siya po ay bumili ng 40,000 na Ethereum noon sa halagang $12,400. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya ayan po siya, ang CTO ng Ripple na si David Schwartz. Ayan. Ripple CTO David Schwartz revealed how he acquired 40,000 Ethereum tokens during the public initial coin offering or ICO. Kaya ayan, nabili po ni Ginoong David Schwartz ang kanyang 40,000 na Ethereum noong naka-ICO or naka-public initial coin offering itong si Ethereum. At pagdating po sa ganitong sitwasyon ay murang-mura po talaga ang presyo nitong si Ethereum. How Ripple CTO bought 40,000 ETH during ICO. Yan. Ano nga ba ang dahilan kung bakit itong si Ginoong David Schwartz ay naisipan niya na bumili ng 40,000 na Ethereum noong naka-ICO itong si Ethereum? Schwartz stated that Buterin, a close friend, invited him to participate in the ICO. And since he wanted to support Buterin, he sent 20 BTC. Ayan. Itong si Ginoong Vitalik Buterin ay siya po ang founder or creator ng Ethereum. At isa po pala siyang malapit na kaibigan nitong si Ginoong David Schwartz. At ayan, ang ginawa po ni Ginoong Vitalik Buterin ay inimbitahan po niya itong si Ginoong David Schwartz na makipag-participate sa ICO ng kanyang Ethereum. Kaya ayan, hindi na raw po nagdalawang isip itong si Ginoong David Schwartz. Kasi matalik nga po siyang kaibigan ni Ginoong Vitalik Buterin. Kaya siya po ay nag-invest ng $20 bilang suporta. Ayan, kaya hindi niya na ito research. Ayan, parang nagtiwala na lang po siya kay Ginoong Vitalik Buterin bilang isang malapit na kaibigan at para siya ay suportahan. Kaya ayan, nag-invest po siya ng $20 dito kay 20 Bitcoin po pala, 20 na BTC dito kay Ethereum. Kaya ayan, meron pong explanation dito si Ginoong David Schwartz. Yan, I knew Vitalik. He invited me to participate. I wanted to support him. So went in for 20 BTC. I didn't really ask any questions. It got me 40,000 ETH. I thought of it as helping an acquaintance. Kaya ayan na nga yung paliwanag dito ni Ginoong David Joel Katz Schwartz kung bakit po siya bumili ng 40,000 na Ethereum noong naka-ICO itong si Ethereum. Yan. Ayon nga sa kanya ay kilalang kilala po niya itong si Vitalik Buterin at isa po siyang tinuturing po niyang isang acquaintance itong si Ginoong Vitalik Buterin. Kaya yan, inimbitahan po siya para makipag-participate sa ICO at bilang suporta ay ayan, nag-invest po siya ng 20 na Bitcoin. At hindi na po siya nagtanong. Ayan, hindi na siya kailangan pang magtanong or mag-research or kung okay ba talagang mag-invest dito kay Ethereum. Ayan, ito po ay kanyang tinangkilik dahil ito ay bilang suporta sa kanyang isang kaibigan. Kaya ayan, yung kanyang 20 Bitcoin na ito na kanyang ininvest kay Ethereum ay meron po siyang nakuha nakapalit na 40,000 na Ethereum. Furthermore, Schwartz explained that he invested this amount without pressing for much detail as he primarily viewed it as a means to support an acquaintance. Ayun na nga, sinabi ko kanina. Yan, hindi niya na kailangan ng detalye o hindi niya na kailangan basahin yung white paper ni Ethereum kasi yung kanyang purpose dito sa pag-i-invest kay Ethereum ay para suportahan ang kanyang malapit na kaibigan. Remarkably, for the 20 BTC he contributed to the ICO, the Ripple executive received 40,000 ETH in return. Kaya yan po ulit, yung kanyang 20 na piraso ng Bitcoin na kanyang kinontribute dito sa ICO ni Ripple ay nakakuha po siya ng 40,000 na Ethereum bilang kapalit.
Early investors could acquire 2,000 ETH for 1 Bitcoin or 0.31 cents or 31 cents. Yan, ganyan po kamura ang Ethereum noon nung naka-ICO po siya. Kaya kung mayroon po tayong 1 Bitcoin or isang Bitcoin ay ang kapalit po nito ay 2,000 na Ethereum. Yan, or ang halaga po ng isang Ethereum ay nasa 31 cents lamang, 0.31. Murang-mura po talaga. However, as the ICO progressed, the exchange rate of ETH to BTC increased. By the end of the token sale, 1 Bitcoin could purchase 1,337 ETH. Kaya yan, habang nagpatuloy po yung ICO, ayan, yung ICO ni Ethereum ay mas lalong unti-unti pong tumataas yung presyo ni Ethereum. Kaya nung natapos po yung token sale na ito ay ang isang Bitcoin na lamang po ay makakabili ng 1,337 na Ethereum. Pero malaki pa rin po yan. Murang-mura pa rin yan. Murang-mura pa rin ang Ethereum noon. Ripple CTO miss out on $4 million fortune. Yan. Ito nga yung pagkakamali ni Ginoong David Schwartz dito kay Ethereum. Napaaga po yung kanyang pag-take profit dito. Having bought 40,000 Ethereum tokens for approximately $12,400, Ripple CTO liquidated the portfolio when the value rose to $40,000. Kaya yan. Yan po ang ginawa ni Ginong David Schwartz nung lumago yung kanyang 40,000 na Ethereum tokens. Ay lumago at ito ay nagkaroon ng halaga na $40,000 ay nag-take profit na po siya rito or binenta na po niya lahat ng kanyang 40,000 na Ethereum tokens. This sale resulted in a 222.58% return on investment after a 2-year holding period. Kaya yan, hinold niya lamang po ng 2 taon yung kanyang Ethereum token at bago niya naisipan na i-liquidate ito. At sa kabuuan ay meron po siyang 222.58% na return sa kanyang puhunan na $12,400. However, had Schwartz held onto his investment for an additional year, he could have seen an astonishing gain of 32,158%. The growth would have elevated the initial $12,400 ETH portfolio to $4 million. Kaya ayan, sabi rito ay ito po talaga yung pinakamasakit. Kumbaga hinawakan pa sana or hinol pa sana ni Ginoong David Schwartz yung kanyang 40,000 na Ethereum. Yan sa isang taon. Ayan, additional year ay umangat sana or mas dito po talaga sana nagkaroon ng matinding paglago yung kanyang kita rito kay Ethereum. Kasi kung nakapaghintay lamang po siya or hinol pa niya ito ng isa pang taon ay ang kanyang kita sana dito kay Ethereum ay umaabot po ng 32,158% or katumbas po yan ng $4 million. Kaya yan, kumpara po sa kanyang kinita na $40,000, yan, dito sa kanyang napaaga na take profit, kumpara dito sa $4 million kung siya sana ay nakapaghintay pa ng kahit isang taon. Kaya sayang. Ayun yung ang tindi po talaga kung nabili po niya ito sa 31 cents na presyo. Kasi yung kasalukuyang presyo po ngayon ni Ethereum ay nasa $2,918.17 na ngayon. Ayan, yan po yung kanyang current market price ngayon. Ayan, mula po sa 31 cents or 0.31. Kaya yan po ang kwento ni Ginong David Schwartz, ang Ripple CTO. Ayan, kung paano po siya nakabili ng kanyang 40,000 na Ethereum. Ayan, gamit ang kanyang 20 na Bitcoin. Ayan, ngunit siya po ay napaaga sa kanyang pagtitake profit at sayang. Imbis na kumita po siya ng $4 million ay $40,000 lamang po yung kanyang kinita. Ayan, at yung kanyang yung kanyang dahilan kung bakit po siya nag-invest dito ay isa po pala siyang malapit na kaibigan ni Vitalik Buterin, ang founder ng Ethereum. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito.
Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.